Tuluyan ang inamin ni Troy Rosario bakit niya piniling pasukin ng Barangay Ginebra. Inamin din ni Coach Tim na magiging mahirap na laban ang gagawin ng Gilas sa susunod na window ng qualifiers kung saan dadayuhin nila ang Chinese Taipei at New Zealand. At si dating PBA Commissioner Noli Iyala iminungkahing i-face out na ang terafirma na ayon sa kanya ay nakasisira sa paningin. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang kinumpirma ng PBA ang matagal nang umiikot sa loob at labas ng palakasan na papasok si Troy Rosario sa Barangay Ginebra. Sa huling pasabog nito, naka-line up na si Troy sa pinakasikat na koponan sa bansa. Sa isa namang interview ng PBA Moto Club kay Rosario, tahasan itong inilabas ang rason bakit niya pinili ang nasabing koponan. Narito ang kanyang kasagutan. Tutukan natin si Troy sa interview ng PBA Moto Club. Alam na ni Scotty ang kwento kasi bago pa kami mag-PBA, alam ni Scotty na buong pamilya ko Ginebra fan kahit yung family ng wife ko. Actually, nung nag-talk and text ako, parang ako lang mag-isa. Kumbaga, kapag may game ang TNT dati, yung ticket na nakukuha ko sa game, puro Ginebra rin yung mga manonood, yung mga pamilya ko. So sabi ko, one day, baka sakaling mag-Ginebra ako. Okay, so isa talaga sa mga kinonsider ni Troy, bukod siyempre sa laki ng sweldo or yung kontrata siguro, is yung kagustuhan niya talaga maglaro sa Ginebra. Unang-una yan. Pangalawa siguro yung nakita niyang galaw ng pamilya. Lahat sila Ginebra fans kaya parang na-challenge siya doon. Bukod sa paborito niya talaga ang Ginebra. Alam niyo, malaki yung magiging impact nito kay Troy Actually, hindi lang kay Troy, kahit sa pamilya niya, ganun din. Yung impact nito kasi is, meron na siyang peace of mind sa ngayon. Hindi naman natin sinabing wala siyang peace of mind dati. Ang sinasabi lang natin siguro is, wala na yung thinking na someday aakyat ako sa Ginebra. Andito na kasi siya So, okay na yung pakiramdam niya dito. At dahil wala na siyang iniisip tungkol sa isyong yan, mas makakapag-perform pa siya ngayon ng mas maayos. Inspired siyang magtrabaho. Hindi dahil sa malaki yung sweldo at malaki yung bonus, kundi dahil natupad niya na yung pangarap niya na someday makikita ako ng pamilya ko dito sa Ginebra. Yun sigurado yun Ang laking bagay nun. Positibo dating nun sa player, especially kay Troy. Parang feeling kasi niya, andito na siya sa tugatong ngayon. Dito kasi sa Ginebra, ang daming opportunity. Andyan ang Gilas Pilipinas, pwede ulit siyang makasama sa Hanay dahil kay Coach Tim Cone. Andyan din ang championship. Posible yan, di ba? Tapos, kung maganda yung performance niya, syempre yung individual award like Finals MVP, Best Player of the Conference, medyo malapit na siya doon in case na maganda talaga ipakita niya dito sa Barangay Ginebra. Reminder lang opportunity pa lang yan. Pwede niyang makuha yan kung tatrabahuhin niya. At pwede rin hindi niya makuha kung papalpak siya dito. Habang tuluyan ang kinumpirma ni Troy Rosario ang rason bakit niya pinili ang Ginebra, umaasa naman si Coach Tim na mapapataas pa ng panalong itinala nila versus Hong Kong at New Zealand ang kanilang laro sa paparating na laban sa third window na gaganapin sa Taiwan at New Zealand. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ng PBA.ph. Mas maging mahusay, yan yung inaasahan natin sa mga nakaraang window. Gamitin yung karanasan natin sa second window at idagdag yan sa karanasan natin sa Olympic Qualifying Tournament. At sana mapataas niya ng ating laro patungo sa susunod na window kung saan tayo ang dadayo. Mahalaga yan para matuto tayo dahil kailangan nating matutunan kung paano maglaro sa kanilang baluarte. Kung titingnan mo talagang mabuti, mahirap ang gagawin ng Gilas Pilipinas sa third window. Bakit? Dadayo kasi sila Yung laban sa Chinese Taipei, gaganapin po yan sa February 20. Base sa PBA website, gagawin yan sa Taiwan. Yung laban sa New Zealand na gaganapin sa Feb 23, gagawin naman yan sa Auckland, New Zealand. So, ibig sabihin, tapos na yung pamamayagpag ng cheering squad ng Gilas Pilipinas. Tayong mga Pinoy po yan. Sa ngayon, may bentahin naman ang Chinese Taipei at ang New Zealand. Tayo wala na. As in wala. Sila na lang yan. Sila lang ang mag-cheer sa sarili nila habang kumakayod ng matindi kalaban ng dalawang koponan. Aminin natin, iba feeling ng player kapag nasa baluarte niya. At nagbabago yan once na wala na sila sa kanilang comfort zone. Yung Chinese Taipei, mas mabangi sila ngayon kumpara nung labanan nila ang Gilas sa unang window. Nakipagsabayan sila sa New Zealand sa tigas ng Tall Blacks, hindi nga lang sila nanalo. Yung Tall Blacks, sigurado nasa puso nila yung pagbawi kapag nagharap ulit sila ng Gilas. Kaya sa tingin natin, hahanap talaga sila ng tamang formula para makabawi sila dito. Unang-una, malaking kahihiyan sa kanila kung matatalo ulit sila ng Gilas. Pangalawa, patutunayan nila na kinapos lang sila sa oras kaya sila natalo sa second window. So, yan yung posibleng senaryo ng Game 3 kapag nagharap na yung Chinese Taipei and of course, etong New Zealand or Tall Blacks sa kanilang baluarte. Sa panig naman ni Coach Tim, inaamin naman niya talaga na magiging mahirap para sa Gilas ang third window. Idiniin din niya na pareho kasing matigas na kupunan tapos pareho pang gagawin sa kanilang lugar. Sa huli, bagamat alam niya na mabigat ang laban haharapin ng Gilas, ayon naman sa kanya, nilulook forward naman nila yung hamon na yon. Ibig sabihin, handa naman sila
kahit ano pa yung ibato sa kanila ng dalawang matigas na kalaban sa paparating na third window. Kung aminado si Coach Tim na mahirap ang tatahaking landas ng Gilas Pilipinas patungo sa baluarte ng kalaban, hindi naman napigilan ni dating PBA Commissioner Noli Iyala ang magpatutsada sa liga at sa kupunan ng terafirma bunga ng trade na naganap sa Jeep at SMB. Narito ang kanyang maanghang na pahayag. Tutukan natin si dating PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang official X or Twitter account. Ito na naman ang terafirma kasama ang dati ng trading partner, mga batang player kapalit ng pababa ng talento at yung PBA sadyang walang kapangyarihan. Dapat nang i-phase out ng mas maagang Jeep. Nakakasira lang sila ng paningin. Ito na, to be honest, inaabangan ko talaga tong reaction ni Commissioner Noli. Para kasing sa tingin natin, siya talaga yung isa sa mga napaka-vocal sa mga ganitong pangyayari na sa tingin natin, dapat lang, di ba? Kasi credibility talaga ng liga yung nakataya dito eh. Pero teka muna, grabe nakakasira ng paningin ha. Basag kung basag. Walang basagan ng trip, sabi nga nila. Well, hindi mo rin naman talaga siya masisi, si Commissioner Noli, no? Unang-una, nung panahon ni Commissioner Noli, walang ganyang sinasabi na farm team. Pero ngayon, iba na, di ba? Once na umangat yung player, i-harvest ng malaking kuponan yan. Yung terafirma, inuna nilang converge para kay Jordan Heading. Tapos, sumunod yung SMB, kay Terence Romeo at kay Vic Manuel, di ba? So, hindi natin alam kung may magaganap ulit na lipatan or sabi nga nila, harvest isang araw bago magsimula ang Commissioner's Cup. So 27 po kasi magsisimula yan bukas na po yan. Pero isa yung sigurado natin. Handang-handang malalaking team katulad ng TNT, Magnolia, Meralco, SMB at Ginebra para sumabak sa Commissioner's Cup. So guys, maraming salamat.